We want to live for you, O God. God, we give you praise for your loving kindness and your mercy that endures forever. You are the God who is the same yesterday, today, and forever. Thank you, God, for you are the lover of our soul. We give you praise, O God. Sa oras na ito, Panginoon, nagpapakumbaba po kami, humihingi ng tawad sa anumang kasalanan na amin pong nagawa, naisip at sinalita. Linisin niyo po kami ng inyong buhay at banal na dugo, Panginoon. And this morning, O God, idamit niyo po sa amin ang damit ng katwiran as we pray. Move in our midst, O God. Move in our midst. Bless the people, O God, who seek first your kingdom and your righteousness. As you promised, God, na pag inuna ka namin, all these things shall be added unto us. Lord, be glorified today as I also pray. Bless all the worship services of JA1 churches nationwide and worldwide. Make us a blessing today, O Lord. Thank you so much. And protect all your worshiper as they come over to the worship services, O God. Salamat po. Lord, huwag mo hayaan na aalis ang iyong mga anak na hindi dala ang tagumpay. To God be the glory. In Jesus' name, everybody say Amen. Praise to the Lord. Praise be the name of the Lord. You may be seated, please. The Bible says in the book of Luke chapter 4, verse 18 up to 19, the Spirit of the Lord is upon me because He has anointed me to preach the gospel to the poor. He has sent me to heal the brokenhearted, to preach deliverance to the captives and recovering of sight to the blind, to set at liberty them that are bruised, and to proclaim the acceptable year of the Lord. Our God is Jesus, the Anointed One, the miracle-working God. Amen? Praise the Lord. Palapakan mo rin natin si Lord. At sabay-sabay natin ihayag ang JA1 culture. Go. I am a blessing. I am anointed. I am a deliverer. I am a good follower. I don't destroy, I build. I appreciate everyone, everything. I'm part of something big. I'm in partnership with Christ, and I'm not extreme. Praise be the name of the Lord. Again, good morning. Are you all excited today? Praise the Lord. Ako po ay nagsasabing ang Diyos ay laging mabuti sa lahat ng panahon. At mapalad ang bawat tao na inuuna ang kanyang kariyan at ang kanyang katwiran. At lahat ng pangailangan nila ay kanya itong idaragdag. Kapag ang Diyos po ang nangako, ito po'y mapanghahawakan natin. Tama? Praise God. So this morning, kumanda po kayo because naniniwala po ako, yung Diyos na nagpapagaling noon, ngayon, ang siya rin nagpapagaling po bukas. Meaning to say, sa book of Hebrews chapter 13 verse 8, God is the same yesterday, today, and forever. Sa lahat po ng mga first-timer, welcome ko po kayo. Sino po ang sa kauna-unang pagkakataon, ngayon lang po nakarating dito? Raise your hands, please. Yes. Welcome to the JA1 family. God richly bless you. Welcome, Madam. Welcome, Sir. Welcome. Palapakan natin ng Lord sa lahat ng mga ngayon lang po nakarating po dito. Welcome. Ang Jesus the Anointed One Church is a full gospel Christian ministry. Pag sinabi natin full gospel, buong Biblia po ang pinag-aaralan po dito, walang labis, walang kulang, at maparad yung tao na naniniwala sa salita ng Diyos sapagkat the Lord will always be with them. All right. This time, napansin ba ninyo sobrang bilis ang panahon? Ngayon ay pang-apat na linggo, huling linggo ng buwan ng January. Grabe ang Panginoon. Ganon po ang kanya pong pagkilos sa atin dahil sa loob ng
almost 1 month ng year 2024, marami siyang ipinaranas po sa atin. Kakaibang mga milagro, himala, na talagang ang ating Diyos ay nagpapahayag laging hindi siya nagbabago kahapon, ngayon at magpakailanman. Praise God. So get ready, and our topic for today is about not slow, just waiting. Hindi mabagal, pero naghihintay lang. Yan. Maganda po itong pag-uusapan natin ngayon. Sa book of 2 Peter chapter 3 verse 9, ang sabi niya, ang Panginoon ay hindi nagpapabaya sa kanyang pangako gaya ng inaakala ng ilan. Sa halip, nagbibigay siya ng pagkakataon sa lahat sapagkat hindi niya nais na may mapahamak, kundi ang lahat ay makapagsisi at tumalikod sa kasalanan. Tandaan niyo po yung word po dyan, nang gusto niya lahat ay makapagsisi at tumalikod sa kasalanan. Ang Diyos ang magpapala sa pagkakabasa ng kanyang buhay at banal salita. Sa English naman po ay nagsasabing, the Lord isn't really being slow about His promise, as some people think. No, He is being patient for your sake. He does not want anyone to be destroyed, but want everyone to repent. Everybody say repentance. Tagalog, pagsisisi. Ang tao hindi pwedeng magsisi sa anumang kasalanan niya na hindi niya ito tinatanggap na meron siyang kasalanan. Pero mapalad ang tao na tumatanggap ng kanya pong kamalian. At pagkatapos doon, siya nagsisisi at ito'y kanya pong tinatalikuran. Sabi ng 1 John 1:9, kung ipapahayag mo ang iyong mga nagawang kasalanan, siya ay tapat at banal na patatawarin ka at lilinisin ka sa lahat mong kalikuan. So ang pwede lang palang magbago ng buhay ng tao ay ang Diyos. Ngunit kapag isang tao ay walang Diyos, hindi pwede siyang magbago. Why? Dahil yan ang sinasabi ng Romans chapter 8 verse 9. Na kapag wala si Jesucristo sa buhay ng isang tao, wala sa kanya ang Holy Spirit. Kaya napakaganda yung word na yung sinasabi ng Romans chapter 8 verse 9. Ngunit hindi na kayo namumuhay ayon sa laman, kundi ayon sa Espiritu. Sa katunayan, nananatili na sa inyo ang Espiritu ng Diyos. Sino mayroon ang Espiritu ng Diyos? Yes. Kung wala sa isang tao ang Espiritu ni Kristo, hindi kay Kristo ang taong yon. O, sino ngayon dito ang talagang kay Christ na? Okay. Again, kapag wala sa inyo si Kristo, wala sa inyo ang Holy Spirit. Kaya ang Holy Spirit ay nananahan sa buhay ng tao. Now, pansinin niyo pong katawan. Ang inyo pong katawan ay tirahan lang natin. Kaya inyong katawan. Ang ating katawan ay tirahan ng kaluluwa. Ang tunay na tao ay kaluluwa. At ang tinubos ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang banal na dugo doon sa krus ng Kalbaryo, walang iba kundi ang kaluluwa ng tao. Ang kaluluwa o ang tao na tunay, which is kaluluwa, wala talaga itong kamatayan. Kaya nga, mayroon pong dalawang pupuntahan ang kaluluwa, either langit or impyerno. Simple lang, langit o impyerno. Ayaw ng Diyos ng isang tao ay mapahamak sa impyerno. Kaya pansinin po ninyo, ang sabi ng binasa natin kanina, ang Diyos ay hindi nagpapabaya sa kanyang mga pangako. Ano bang pangako ng Diyos? Ang pangako niya, siya babalik muli. At sa kanyang pagbabalik, kukunin niya sa isang kisap mata ang kanyang mga anak. Dadagitin tayo ng Panginoon. Sabi ng Bible sa 1 Thessalonians chapter 4, verse 16 up to 17.
Kukunin ka ng Diyos sa isang kisap mata. Babalik daw ang ating Panginoon at sa kanyang pagbabalik, kukunin niya tayo. Kung babasahin natin ito, sabi niya, sa araw na iyon, kasabay ng malakas na utos ng tinig ng arkanghel at ng tunog ng trompeta ng Diyos. Bababa ang Panginoon. Ano raw? Bababa ang Panginoon mula sa langit. Ang mga patay na sumampalataya kay Kristo ay bubuhayin muna. Magre-resurrect. At pagkatapos noon, tayo namang mga buhay pa at natitira ay titipunin sa alapaap. Wow! Kasama ang mga binuhay upang salubungin sa himpapawid ang Panginoong Hesus. Sa gayon, makakapiling niya tayo magpakailan-kailanman. So, ito yung pangako ng Diyos. Kaya ang sabi niya, hindi nagpapabaya ang Diyos sa kanyang pangako. Binibigyan niya muna ng pagkakataon ang mga tao na magbalik loob sa kanya. Makapagsisi. Dahil kapag dumating na siya ng mga tao ay hindi nakapagsisi, iwan ang taong iyon. May iwan sa mundong ito at pangungunahan na sila ni Antikristo, hindi na sila maliligtas. Yan ang reason kung bakit nangako ang Panginoon na bago siya dumating, ang word niya sa book of Matthew, chapter 24, verse 14. At ipapangaral ang mabuting balita sa lahat ng dako tungkol sa paghahari ng Diyos upang sa lahat ng bansa ay makarinig nito. At kung maganap na ito, darating na ang Panginoon. Ang mga signs ay nandiyan na lahat. Nabanggit ko ito sa inyo nakaraan taon patungkol sa mga signs ng pagbabalik ng Lord. Ang gera, kingdom against kingdom. Pansinin niyo po ngayon, nagsimula ang gera ng Hamas at ng Israel. Ngayon, nakisawsaw ang Iran at ng Yemen at Lebanon na ginigera ang Israel. Now, ang ginawa ng Yemen, binomba ang mga sea vessels, mga barko ng mga nangangalakal at ibang mga barko doon ay pag-aari ng American. Gumanti ang Amerika. Binomba nila ang Yemen. Kasama ng Amerika ang Ukraine, ang UK, ang British. Ngayon, nagulat ang Iran. Bakit? Ilang barko kaagad na nagpapadala ng mga missiles ang binomba ng US. Ito na po ang tinatawag po natin na kingdom against kingdom, nation against nation. Pansinin ninyo, kailan lang nagkaroon ng lindol sa atin? Ang totoo, sa iba't ibang sulok ng mundo, libong lindol ang naitatala. Araw-araw. Why? Ang nagpapalindol po nito walang iba kundi ang Diyos sapagkat lagi niyang nire-remind ang mga tao na magsisi sa kanilang mga nagawang kasalanan. Habang nangyayari po ang gera pong yan, ang salita ng Diyos ay nailalathala ngayon para sabihin sa lahat ng tao, yan ay nasusulat na dapat niyong malaman na malapit nang dumating ang ating Panginoon. Nagbabanta ang China sa bansang Pilipinas. Nagbabanta ang China para sa bansang Taiwan. Nagbabanta ang North Korea na labanan ang Amerika. Nagkakagera ngayon sa lugar ng Russia at ng Ukraine. Nagsama-sama ngayon ang malalaking pwersa, Amerika, lugar ng Canada, as well Australia,
ang lugar ng Japan, bansang Germany, what else? Australia, lahat po ito nagsasama-sama para girahin ang mga gumagawa ng kaguluhan. Lahat pong ito'y nakalagay na po sa Biblia. Again, hindi nagpapabaya ang Diyos sa kanyang pangako. Binibigyan niya muna ang lahat ng tao ng pagkakataon magbalik loob sa Kanya bago dumating ang wakas. Mapalad po tayo na kilala na natin ang Panginoon. Ngayon, anytime na mag-rapture, kasama ka sa rapture of the church. Ngayon, since naparating na ang ating Panginoon, hindi natin alam kung bukas na, hindi natin alam kung susunod na linggo, hindi natin alam. Dahil wala pong specific na nilagay po dito. Mga kapatid, ang kailangan po natin ay ang paghahanda. Sabi mo sa katabi mo, maghanda ka. Maghanda ka sa rapture of the church. So ano ang paghahanda? Anong sinabi niya doon? Gusto niya na ang mga tao'y makapagsisi. Dahil kapag hindi ka na nakapagsisi, namatay ka, papunta ka ng Hades, hintayin mo ang tinatawag po nating final judgment. Pero huwag kayong mag-alala. Ito naman ang gagawin ng Diyos sa atin. Bago daw dumating ang mga bagay na yon, ipapangaral natin ang mabuting balita. Paano ito gagawin? Una, ang sabi ng Bible sa atin, ang sabi ng Diyos sa book of Mark, chapter 16, verse 5 and 6. Ipapangaral natin ang mabuting balita sa lahat ng bansa. Di ba? Ang sabi nga niya doon sa kanyang salita, ang sino mang sumampalataya at mabautismuhan ay maliligtas. Ngunit ang sino mang hindi sumampalataya ay mapapahamak. Tanggapin natin sa hindi. Lahat tayo po'y tatanda. Tanggapin natin at sa hindi, magkakaroon ng rapture of the church. Tanggapin natin at sa hindi, magkakaroon, magugunaw ang daigdig. Nakalagay na hulat yan sa Bible. O, tingnan nyo paano magugunaw po ito. 2 Peter chapter 3, verse 10 to 12. Come on. Para makita natin kung bakit sa mundong ito ay hindi dito ang ating pong tirahan. Sabi niya, ngunit ang araw ng Panginoon ay darating na tulad ng isang magnanakaw. Ano raw? Tulad ng magnanakaw, biglang darating na hindi mo inaasahan. Sa araw na iyon, ang kalangitan ay biglang mawawala. Meaning, wala kang makikita. Bakit? Dahil po sa nuclear. Kasabay ng isang malakas ng ugong, matutupok ang araw, buwan at mga bituin, ang mundo at ang lahat ng mga bagay na naririto ay mawawala. Ang example po dyan ay ang Hiroshima. Nung binomba ng Amerika ang Hiroshima, Japan, tunaw. Okay? Ngayon, nuclear ang pinag-uusapan po dito. Ang nuclear, ibig sabihin po noon, magugunaw ang isang bansa, isang patak lang ng nuclear bomb. Tuloy natin. At dahil ganito ang magiging wakas ng lahat ng bagay, mamuhay kayo ng may kabanalan. Sabi mo sa katabi, maging banal ka. At sikapin ninyong maging maka-Diyos. Hindi po maka-demonyo. Maka-Diyos. Bakit? Ang Diyos ang magliligtas sa iyo. Ang Diyos ang nagbigay ng buhay sa iyo. Ang Diyos ang magdadala sa iyo sa buhay na walang hanggan. That's why mamuhay kang maka-Diyos. Hindi po maka-Diyos-Diyosan.
Maka Diyos, ibig sabihin, may-ari ng langit at ng lupa. Habang hinintay ninyo ang araw ng Diyos, magsikap kayong mabuti upang madaling dumating ang araw na ang kalangitan ay matutupok at ang mga bagay na naroon ay matutunaw sa matinding init. Yan nuclear ang tinutukoy po doon sa matinding init. Kaya please, huwag niyong mamalitin o babaliwalain ang salita ng Diyos. Dahil bago pa nalikha yung mga nuclear bombs, naisulat na ito sa Biblia. Anong sabi ni Gorbachev way back 1987? Sa panahon ni Reagan, ang sabi ni Gorbachev na dating presidente ng Soviet Union, sabi niya, Mr. Reagan, Mr. President of United States, itigil na natin ang pag-create ng nuclear. Dahil ang na-create ng nuclear sa mga panahong yon ay pwede nang gumunaw ng 16 na mundo. Grabe, 16 na mundo. Ang sabi ni President Reagan, no, diretso kami. Yun yung time na nabigkas ni Gorbachev ng Soviet Union. So, wala ng pag-asa ang mundo, kundi Diyos na lang. First time na nabigkas ng presidente ng isang komunistang bansa ang salitang Diyos. Mula noon, binuksan niya ang kanilang bansa na pasukin ng words of God. Kaya ang dami pong born again sa Russia ngayon. Now, mula noong 1987 up to now, gaano na karami ang mga missiles at nuclear na nalikha ng mga malalaking bansang ito. Makinig kayo mabuti. Binibigyan ko po kayo ng information. It is because kailangan mong magising na huwag mong babaliwalain ang iyong Christian life. Your Christian life is a holy life, a glorious life, a blessed life. Kaya mula nung na born again ka, pinagpala ka na ng Diyos. May ginagawa na ang Diyos sa buhay mo. Kaya ang sabi ngayon ng Panginoong Yesus, magkakaroon ng digmaan, magkakalindol, magkakaroon ng tagutom. Ano ang idinudulot ng gera? Hirap at tagutom. Why? Habang may gera, hindi magtatanim ang tao. Dahil sa takot. Maraming masasaktan, maraming magugutom. Yan ang reason kung bakit nag-alisa ng maraming tao sa Ukraine at nag-migrate sa iba't ibang bansa. Yan din ang reason kung bakit napakaraming mga taga Middle East dahil sa gera nag-alisan at nagpunta sa iba't ibang bansa dahil sa gutom. Yun nangyayari ngayong gera sa Yemen, sa lugar ng Philistine, ang daming nagugutom. Pagkatapos ng gutom, kamatayan. Mga kapatid, walang idinulot na maganda ang gera, kundi lahat ay talo. Nangyayari ang gera because of selfishness, because of greed, because of pride, because of anger, because of unforgiveness. Mga kapatid, since na iyan na may nasulat na rin,
ang binibigyan ko ngayon ng diin dito ay ang pagpapahalaga ninyo sa inyong kaligtasan. Huwag kang bibitaw sa Diyos. Matthew 24 verse 13, ang manatiling tapat hanggang wakas, siya lang ang maliligtas. Sino ang tagapagligtas? Si Jesus. Si Jesus ay namatay, nilibing at muling nabuhay at umakyat po siya sa langit at babalik muli. Kung hindi siya sa Diyos, bakit siya akyat sa langit? At kung hindi siya sa Diyos, bakit babalik muli para kunin ang kanyang mga anak? Kaya nga kukunin niya ang kanyang mga anak dahil sa siya ang tagapagligtas. Nakakatuwa nga ngayon eh. Ang dami na iba't iba po ang religion na pumunta ngayon sa JA1 Church. Jehovah Witnesses, INC, na born again na sila. Bakit? Noong nabasa nila ang Biblia na itinuturo sa JA1, napatunayan nila na ang Diyos ay buhay. Amen? You are blessed. Ngayon, ang utos ng Diyos sa atin, number 1, God's passion for souls. Ang Diyos mismo gusto niya maligtas ang lahat. Kaya ang sabi ni Ezekiel 33 verse 11, Ezekiel 33 verse 11, sabihin mong ipinasasabi ko na akong si Yahweh, ang buhay na Diyos ay hindi nasisiyakan na ang sinumay mamatay sa kanyang kasamaan. Hindi masaya ang Diyos. Nais kong siya'y magbagong buhay. Anong gusto ng Diyos? Sabi mo sa katabi, gusto ng Diyos magbagong buhay ka. Sabihin mo ngang magbagong buhay sila sapagkat di sila dapat mamatay sa kanilang kasamaan. So ang kasamaan ay nagkukos ng kamatayan. Ang kasalanan ay nagkukos ng kamatayan. Hindi masaya ang Diyos ng isang tao. Pero makinig kayo mabuti. Baka sabihin niyo, Diyos siya, bakit hindi na lang niya ako iligtas? Makinig. Diyos siya di kaya niya ako iligtas. Makinig. Ang Diyos ay binigyan niya ang tao ng free will. Say again, free will. Ibig sabihin po noon, binigyan ka ng Diyos ng kalayaan. Ikaw ay binigyan ng Diyos ng sariling isip. At ikaw ang may sariling desisyon. Kung pipiliin mo ang buhay, mabubuhay ka. Kung pipiliin mo maging masama, magiging masama ka. At ang kasama na yan, ang bunga noon ay kamatayan. Tingnan ninyo. Ang sabi ng Deuteronomy, chapter 30, verse 19, binigyan niya ang tao ng kapamahalaan, mong sariling pa siya. Deuteronomy 30, verse 19. Anong sinasabi niya doon sa kanyang salita? Saksi ko ang langit at ang lupa, na ngayoy, inilalahad ko sa inyo ang buhay o kamatayan, at ang pagpapala o sumpa. Kaya, piliin ninyo ang buhay para kayo at ang inyong lahi ay mabuhay ng matagal. Kayo ang pipili. Bakit ka nandito ngayon? Dahil pinili mong mag-worship kay Lord. Bakit ka na born again? Dahil nagdesisyon ka na tanggapin ang Diyos na tagapagligtas upang magkaroon ka ng buhay na walang hanggan. Bakit marami pa rin masamang tao ngayon? Dahil pinili po nilang maging masama. Nasa tao ang pagpapasya. Kaya ang Diyos ay kumakatok. Sabi nga ng Bible sa Revelation chapter 3 verse 20, ako'y kumakatok sa pintuan.
kapag narinig ninyo ang tinig ko, kung ako inyong papapasukin, ako ay sa kanyang tahanan at kakain kaming magkasalo. Ang Lord laging kumakatok. Again, ikaw ang magbubukas. Mapalad ka, nagbukas ka. Kaya pumasok si Holy Spirit. Kaya ngayon, ang tawag sa iyo ay born again in the Spirit. Maliwanag? Come on, give glory to the living God. So, gusto ng Diyos na makapagsisi tayong lahat. Sabi din po ng Luke 15 verse 7, sinabi ko sa inyo, magkakaroon ng higit na kagalakan sa langit dahil sa isang makasalanang tumalikod, sa kasalanan, kaysa 99 na matuwid na di nangangailangang magsisi. So, ang Diyos ay lagi naghihintay sa taong nagsisisi. At masaya ang Diyos sa isang taong nagsisisi at tinatalikuran ang kasalanan. Kaya nung tayo ay nagsisi at tinanggap natin si Jesus Christ, pinagsisihan ng kasalanan, nagdiwang ang Diyos sa langit at ang mga anghel. Kaya ang word niyang sinabi po dyan ay, ang Diyos ay masaya. Magkakaroon ng higit na kagalakan sa langit. Kaya ang langit po'y nagdiriwang tuwing may naboborn again, tuwing may taong naliligtas. Ang Diyos ay masaya. Amen? Grabe ang Panginoon. Pangalawa, Jesus' passion for soul. Yung kanina, God's passion for soul. Ito naman, Jesus' passion for soul. Kaya bumaba si Lord dito sa mundo. Bumaba si Jesus Christ para iligtas ang tao mo, ang kaluluwa ng tao. Luke chapter 19 verse 10. Ang anak ng tao ay naparito upang hanapin at iligtas ang naligaw. See? Pumunta rito para tayo naligaw ay kanyang hanapin. Matthew chapter 9 verse 36. Nang makita niya ang napakaraming tao, nahabag siya sa kanila sapagkat sila'y nanlulupaypay at litong-lito para mga tupang walang pastol. Ganun kahabag ang Diyos sa kaluluwa ng tao. Pangatlo, Holy Spirit passion for soul. Ito yung passion ng Holy Spirit. Bakit nung umakyat na si Jesus Christ sa langit, bumaba ang Holy Spirit? Sabi ng John 16 verse 8, pagdating niya, tinutukoy niya yung si Holy Spirit, ay kanyang patutunayan sa mga taga-sanlibutan na mali ang pagkakilala nila tungkol sa kasalanan, tungkol sa pagiging matuwid, at tungkol sa paghahatol ng Diyos. Kaya nung bumaba ng Holy Spirit at tinanggap natin si Jesus, pumasok ng Holy Spirit sa iyo at siya ngayon ang siyang nagpabanal ng buhay mo. Kaya araw-araw, binabago niya ang buhay ng tao. Kaya paganda ng paganda, patuwid ng patuwid ang buhay ng taong sumasampalatay sa Kanya. Naalala niyo pa rin pang tinuro ko sa inyo, hindi mo kayang baguhin ang sarili mo. Si Lord ang kailangan mo. Amen? O, ito ngayon, sabihin natin lahat, mutual. Isa pa, mutual. Yan. Diyos, which is Holy Spirit, at ikaw. Pag nagpasakop ka sa Holy Spirit, kikilo siya sa buhay mo. Okay? Kikilo siya sa buhay mo. Kaya, kapag ikaw ngayon ay binabago niya, mag-submit ka ngayon. At sasabihin mo, opo, Panginoon, susunod po ako. Why? Ang Holy Spirit ang magdadala sa iyo sa buhay na walang hanggan kapag nasira na ang iyong katawan. Ang tawag po dyan,
zeal, or tatak. 1 Corinthians, 2 Corinthians chapter 5, verse 5. Ang guarantee, ang Holy Spirit ang magdadala sa iyong kaluluwa doon sa bagong buhay sa langit. Kaya, mapalad kayo dahil nakilala niyo na ang Panginoong Jesucristo. So, yan ang Holy Spirit. Passion po niya, maligtas po ang lahat. Sino na ngayon dito ang may Holy Spirit? Hi! Sino may Holy Spirit na? Born again in the Spirit. Hallelujah. Now, number 4, disciple passion for soul. Ito ngayon. Sinabi ngayon ng Diyos sa book of Mark chapter 16 verse 15 up to 18 actually ito. Sabi niya, at sinabi ni Jesus sa kanila, habang kayo'y humahayo sa buong mundo, ay ipangaral ninyo sa lahat ng tao ang magandang balita. Ano raw? Magandang balita. Nakikinig ba lahat? Ipangaral ang magandang balita, hindi po masamang balita. Okay. At anong sinabi niya doon? Ang sinumang sumampalataya at mabautismuhan ay maliligtas. Ngunit, ang ayaw sumampalataya ay parusahan. Kaya ang mga tao isasampalataya lang kapag na-preach mo na ang salita ng Diyos. Ang word na preach, na-share mo. Kaya lahat tayo dapat nag-share ng words of God. Hindi lang yung, ang mahalaga sa akin, ako'y ligtas, okay na, bahala sila sa kanilang mga buhay. Walang ganyanan. No, you are chosen by God para ikaw ang maging tagapaghayag ng salita ng Diyos. Ikaw ang maging bibig ng Diyos. Ito ngayon, dahil ikaw ay disciples niya, ang mga sumasampalataya ay bibigyan ng kapangyarihan. Ano raw? Gumawa ng mga himala. Woo! Bigyan mo ng high five yung katabi mo. Gagawa ka ng himala. Milagro. Amen. Sa pangalan ko'y magpapalayas sila ng mga demonyo at magsasalita sa iba't ibang wika, matuklaw man ng ahas. Dumampot sila ng ahas. Oo, ibig sabihin ng dumampot, hindi yung pagkakita ng ahas dadamputin mo kaagad. Hindi. Ang tinutukoy dyan, matuklaw ka man ng ahas, hindi ka mamamatay. Makainom ka man ng lason, hindi ka mamamatay. At gagaling ang mga may sakit na mapatungan nila ng kamay. Kaya tingnan nyo sa J1 Church. Tuwing matatapos ng worship service, ang mga tao nagpupunta sa unahan, hindi na po natin pinapakita ito sa video. Ang daming gumagaling. Bakit? Ang Diyos ng JA1 ay napaka-makapangyarihan. Gumagaling ang mga tao. Bakit? Yan ang tanda ng kapangyarihan mo. Itas mo lang kamay. Ang tanda ng kapangyarihan na meron ka, ang kamay mo, idadantay mo sa may sakit. Ang mga may sakit ay gagaling. Yan ang born again. Kaya dito lagi may deliverance. Ngayon, ipapakita ko sa inyo sa video sa darating na mga linggo, yung mga patotoo at kung paano na deliverance yung mga tao. Pinatutunayan ko sa maraming tao, ang Diyos ay buhay. Amen? Pero ang bawat nagpapapray over ay may pananampalataya. Nakita ko yun sa Biblia. Lahat ng lumapit kay Jesus, pinagaling niya. Nakita ko rin yun, lahat ng may pananampalataya na pumupunta po dito, pinalalaya ng ating Diyos na buhay. Now, tungkulin mo, ikaw na born-again Christian, ipangahayag mo muna ang salita ng Diyos. Kaya ang word niya, ipahayag ang mabuting balita. Kasi yun lang ang paraan para ang mga tao ay magkaroon ng
pananampalataya. Ang sabi ng Romans chapter 10 verse 17, ang pananampalataya bunga ng pakikinig at pakikinig ng salita ng Diyos. May pinag-pray po tayo dito during the conference. Tinanong ko lang sabi ko, sino po dito ang nagpa-opera sa espiritista? Baby, ilan yung nagtaas? Pinakita ko, alika dito. Ito, anong inopera sa'yo ng isang espiritista? Binunutan po ako ng ngipin. Ang sabi ko sa kanya, sumasakit lagi ang ulo mo after kang bunutan ng ngipin, at sumasakit ang balikat mo. Opo, halika. Nung pinag-pray ko, ang karga po niya ay yung pong espiritista na nag-opera sa kanya na namatay na. After kung mapaalis yung espiritu na yon, instantly gumaling ang masakit na ulo, gumaling ang laging namamanhid na balikat. Grabe ang ating Diyos. Mayroon naman pong, sabi ko, sino dito ang nagkaroon ng abortion o miscarriage? Ang dami nagtaas ang kamay. Tinawag ko yung isa, halika dito. Nung pinag-pray ko na, sobra. Sabi ko, ilan ang anak mo? Wala pa po. Anong una mong ginawa? Kasi po, ayoko pa po magbuntis kasi di ba po ako kasal. Nagbuntis po ako, nahulog kami sa tulay. Nahulog daw sa tulay, ibig sabihin namuhay sa immorality. Anong ginawa mo? In-abort ko po. Yun. Nung pinag-pray ko na, yung kanyang anak na nasa kanya. Nasa kanya yung kaluluwa ng kanyang anak. Galit na galit! Sinusuntok niya yung kanyang ina. Ang sabi niya, ayaw ko siyang magkaanak. Kaya lahat ng pinagbubuntis niya nung naikasal na siya at nagbuntis na, sinisipa lagi nung inabort na baby yung kanyang mga kapatid na pinagbubuntis. 3 ang kanyang kapatid na sinipa niya. At ang sabi niya, ayaw ko na magkaroon ng kapatid. Ako lang dito. Grabe, sobrang galit. Makinig kayo mabuti. Tinutukoy ko dito yung mga kaluluwa nung bata na yon na pinatay. Dahil sa abortion. Kayong lahat na nanonood ngayon, kayong lahat na nagkaroon ng miscarriage or abortion, dahil sa inyong mga kamangmangan nung unang panahon, hindi nyo alam na kayo po'y pumatay. Pinatay ninyong inosente ninyong anak. Kaya kayo may sakit ngayon. Pumunta kayo sa J1 Church, ipagpipre po kayo ng mga pastors. Lahat na marinig ninyong J1 pastors, puntahan po ninyo. Ipagpipre po nila kayo, lalaya kayo. Yan ang reason kung bakit maraming may sakit na fibromyalgia syndrome. Ano yon? Sakit na hindi maipaliwanag ng maraming doktor. I found out most of those cases ay galing sa miscarriage and abortion. Hindi namamatay ang tao. Hindi namamatay ang kaluluwa. That's why mga kapatid, kung kayo po ang nakaranas noon, huwag kayo mag-atubiling lumapit sa JA1 Church. Ini-minister kayo, panahon na kayo ay makalaya. Ang Diyos naming sinasamba ay buhay at nagmamahal ng maraming kaluluwa. After ko minister po yun, ayun, gumaling po siya kaagad instantly. Naging masaya ang buhay ng mag-asawa. At ngayon, ipapalabas natin yon one day, ipanunurin po natin dito kung paano nakalaya yung tao pong yon. Okay? Alkid, i-prepare mo yung mga video clips natin. Anyway, continue. So, ito yung reason mga kapatid kung bakit passionate po ang JA1 Church na ipangaral ang mabuting balita dahil naniniwala po kami
At napatunayan na namin na ang Diyos namin sinasamba ay gumagawa ng himala at tagapagligtas ng lahat ng kaluluwang sasampalataya sa Kanya. Come on, give glory to the living God. So tayo, we must have a compassionate heart. Please, kayong lahat na na-born again, please share, preach the words of God. Hindi lang kayo dapat ang ligtas. Maligtas ang lahat ng tao bago dumating ang rapture of the church. Ako, Bishop, mahina na. Matanda na ako. Hindi ko na kaya. Kung hindi mo na kaya, sige, ipag-pray mo na lang ang mga tao na yung may kaya ay suguin ng Diyos. Pero sasabihin ko sa iyo, habang nabubuhay ka, maglingkod ka. At iyon ang nararapat nating gawin bilang tunay na mananampalataya ng Panginoong Hesukristo. Paano natin gagawin ang mga bagay nito, Bishop Art? Number 1, be prayerful. Maging mapanalanginin ka. Magdasal ka palagi na maligtas ang maraming kaluluwa na't ikaw ay gamitin niya. Jeremiah 29, verse 12. Kung maganap na ito, kayo'y tatawag, lalapit at dadalangin sa akin at diringgin ko naman kayo. Grabe! Ang Lord nakikinig. Huwag kang mahiyang manalangin. Nakikinig si Lord. Ayan, sabi nga niya, diringgan ko naman kayo. Job 22 verse 27. Sabi ni Job, papakinggan ninyo ang inyong panalangin, kaya't ang mga panata mo ay iyong tuparin. Sino nagmamahal kay Lord? Sino ang handang maglingkod kay Lord? Parang kayo na lang narinig ko dito. Dito hindi. Sinong handang maglingkod kay Lord? Bakit kayo lang doon? Di ko naririnig sa taas. Sino handang maglingkod kay Lord? Narinig ng Lord yan sa inyo, ha? Maglingkod po tayong sabay-sabay. Be prayerful. Pangalawa, develop relationship. Kung gusto mo na maligtas ang maraming tao, develop your relationship with them. Paunlarin ang relasyon. Romans chapter 12 verse 10. Sabi ni Pablo sa mga taga-Roma, magmahalan kayo bilang tunay na magkakapatid at pahalagan ninyo ang iba ng higit sa pagpapahalaga ninyo sa inyong sarili. Huwag tayong maging makasarili. Bigyan natin ng halaga ang ibang tao. Alam niyo, kung wala nag-share sa inyo ng Word of God, hanggang ngayon hindi pa kayo born again. Kaya kayo na born again, may nag-share ng words of God sa inyo. Kaya ako na born again, lagi kong inaalala ang akin pong spiritual mother. Ginamit siya ng Diyos para ako'y ma-born again. Mga kapatid, share the words of God. Develop your relationship with people. 1 Peter chapter 4 verse 8. Sabi ni Pedro, higit sa lahat, magmahalan kayo ng tapat sapagkat ang pagmamahal ay pumapawi ng maraming kasalanan. Walang JA1 people na nagkakasama ng loob. Dapat din sa bawat mga pamilya ninyo, walang sama ng loob. Sa mga kaibigan ninyo, walang sama ng loob. At kung kayo po ay mayroong alam nyong sumasama ng loob sa inyo, lumapit kayo. Maging mapagmahal po kayo sa kanila. Yun ang nararapat. Kaya develop your relationship so that you could bring them closer to the living God. Number 3, live as an example. Maging buhay kang patotoo sa mga tao. Maging buhay kang patotoo. Sabi ng Matthew chapter 5 verse 16, ikaw ay magsilbing asin
at ilaw ng sanlibutan. Kaya sabi niya, gayon din naman, dapat ninyong paliwanagin ang inyong ilaw sa harap ng mga tao upang makita nila ang inyong mabubuting gawa at papurihan ang inyong Ama na nasa langit. Amen? Magsilbi ka na magandang halimbawa sa mga tao. May kusa pa ba ako dito? 1 Peter chapter 2 verse 21. Sabi naman ni Pedro, ang pagtitiis ng hirap ay bahagi ng pagkatawag sa inyo ng Diyos. Sapagkat nang si Kristo ay magtiis para sa inyo, binigyan niya kayo ng isang halimbawa na dapat tularan. Si Lord nagtiis para sa atin. Iniwan niya ang langit para tayo iligtas. Nagtiis siya. Ganon din tayo. Magtiis tayo para sa kaligtasan ng iba. Ang inyo pong lingkod, araw-araw may ginagawa. Halos, gusto ko po lagi naabutin ang mga hindi naabot. That's why, kung di nyo nakikita ang bishop po dito, hindi para mamasyal ang bishop sa ibang bansa, kundi magturo, mag-akay, mag-deliverance, palakasin ang mga kapatiran po natin. Kaya please pray for me, pray for us ni Reblin, pray for all the pastors. Dahil ito, yung ginagawa namin ay para sa kalayaan ng maraming mga tao. Nagkaintindihan po tayo? Develop relationship. Leave an example. Number 4, share your testimony. Ikwento mo sa mga kaibigan mo, sa mga kakilala mo, maski na kapitbahay mo, ibahagi mo how God changed your life. Magpatotoo kayo. Kaya lagi kong tinetestify kung ano ang mga milagrong ginagawa ng Diyos. Narinig niyo yung testimony naman ng bishop. Gusto akong patayin ni Satanas. Nilason po niya ako sa Italy. Na nagulat ng doktor dahil almost 48 hours na ako'y nasa ospital, dumating ako, dinala ko sa ospital. Matapos ako lasunin, di ko alam naman ako'y lasunin. Nilason ako ng hating gabi ng Martes. Huwebes ng hapon, nagising po ako. Ako'y nasa Napoli Hospital. Ang doktor ay, ang saya niya. Sabi niya, hey, you're lucky. You're still alive. You're poisoned. Biro niyo, narinig ko yun. You're still alive. Ibig sabihin, gusto kong patayin nung lalaking nagpakilala sa akin sa train. Isa po siyang Syrian na nashiran ko ng words of God. Iyong pala, inutusan ni Satanas na ako'y patayin, lasunin. Pero nung nalaman ko na ako hindi namatay, sobrang saya ko. Bakit? Napatunayan ko ang Biblia ay totoo. Lasunin ka man, hindi ka mamamatay. Grabe. Nung ako'y nandoon naman sa Macau, inipit ako, sinagasan ng bus ang akin pong paa. 4 na beses, inipit ako ng kanyang, ng mismong katawan ng bus dito sa, mayroon pong tinatawag na fence na bakal. Nagsisigawan ng mga tao dahil alam nilang balinan likod ko. Either durog na ang paa ko. Pero purihin ng Diyos, hindi ako nabalian matapos ang aksidente pong yun. God is alive. Pero nyo, nasagasaan ang paa ko ng 4 na beses. Pauli-uling ganon. Ang inipit naman ng bus, yung aking pong katawan, bakal dito. Purihin ng Diyos. Kaya ka nabubuhay pa ngayon. May
plano ang Diyos sa'yo. Mahalin mo ang Diyos ng higit sa lahat. Amen? Now, kailan yun nangyari? 2004, na ako kinalason. 2007, nung ako'y, 2009, nung ako ay inipit. Pero alam nyo, pinasasalamatan ko ang Diyos. One time, papunta kami ng Bicol naman. Ang ganda ng takbo po namin. Para lamang po mag-inner healing and deliverance crusade. Doon po sa Tigaon. Alam nyo, kuminto po kami dahil po naging one way. Mamaya-maya, sinagasaan yung aming pong sasakyan. Ako'y nasa gitna. Ay grabe, ang aking pong leeg. Halos, ano tawag doon? Mabali. Pero puri ng Diyos. Si Sister Lynn naman, halos hindi siya makalakad. Pero sabi ko, Lord, dinala mo kami dito. Ano man, ang plano ng diablo hindi magtatagumpay, magaganap ang purpose mo why we are here. Nagalit ako kay Satanas noon. Lalo ako nag-preach. Ang daming lumaya, ang daming gumaling. Mga kapatid, yan ang word ni Lord sa atin. Hindi pa dumarating si Lord dahil binibigyan niya muna ang pagkakataon na ang lahat ay magbalik loob sa Kanya. Magpagamit kayo sa ating Diyos. Mahalin natin ang Panginoon. Ang daming kaluluwa ang nangangailangan ng kaligtasan. Please, let us serve the Lord together. And lastly, use the Scripture. Ang words of God ay sapat na. Kaya please, magbasa kayo ng Biblia. Kaninang ako'y nagdadrive papunta po dito, may mga kapatid po tayo na nakita ko nagmamadali. Tinitignan ko kung may dalang Biblia. Wala. Tinitignan ko kung may dalang notebook. Wala. Sabi ko, makikinig lang sila. Paano nila matatanda ng sasabihin ko? Nagulat ako. Nandoon sila, ini-screenshot. Social. Ang Biblia pala nasa kanilang cellphone na. At ini-screenshot para hindi na mapagod sa kasusulat. Grabe. Sige, pinapayagan ko kayo mag-screenshot. Ha? Pero, siguraduhin mong, baka ako lang ang pinipicturean mo. Kaya ganun ka ng ganon. Siguraduhin yung ini-screenshot ninyo yung tinuturo ko, ha? Tapos ipopost ninyo. Gwapo ng bishop namin. Walang ganyanan. Amen. Ang Diyos ay mabuti. Pinili ka ng Diyos. Sabi mo sa 7 kapatid mo, pinili ka ni Lord. Come on, 7 kapatid, pinili ka ni Lord. Hallelujah. May purpose si Lord sa buhay mo. Kaya ka naging JA1 people. Hura babababakanda. Hallelujah! Pinili ka ng Lord para Kanyang pagpalain. Pinili ka ng Diyos para iligtas. Pinili ka ng Diyos para ikay gamitin. Pinili ka ng Diyos para ikaw ay maging instrumento para sa kalayaan ng maraming mga tao. Hindi ka isang ordinaryong mananampalataya, but you are anointed by the living God. It is because you are purchased by the blood of the Lamb. Dahil sa pinili ka, may gagawin ka at may pinagagawan Diyos sa buhay mo. Mabuhay ka ng maayos at mamuhay ka ng may pagsunod at ang Diyos na buhay ang laging sasama sa buhay mo. Say hallelujah! Yan ang mensahe ng Diyos sa ating ngayon. Hindi pa dumarating ang mga pangako ng Diyos na siya'y
babalik na dahil binibigyan niya muna ang lahat ng tao ng pagkakataon magbalik loob sa Kanya. Kaya kung hindi pa born again mga sa buhay, bring them into the Lord. Cause them to know the Lord Jesus Christ, that they may able to receive the salvation that He had prepared for you and me. Give glory to the living God. Give glory to the loving God. Give glory to the King of Kings and to the Lord of Lords. Shikararababakanda. Tumayo po tayong lahat. Hallelujah! Parangalan ng Diyos na buhay. Lord, gusto ko pong mabuhay na Ikaw ang niluluwalhati ko. Help me live to worship You, O God. Kailangan natin ang lakas ng Panginoon sa oras na ito. Come on! Let's sing the song to Him. Lord, help me live. Help me live to know You more. Lord, You alone will I adore. Help me live to worship You. Oh, Jesus. Help me live to honor You. Help me live. Help me live to know You more. Lord, You alone will I Lord, adore. You alone will I adore. Take me by Your hand Take me by Your hand and lead me to Your will. and lead me to Your way. I can't live without You. I can live without You. Oh Lord, I trust in You. Lord, I trust in You. I trust in You, Lord. I trust in You All of my days. I trust in You all of my ways. Help me live to know You more, that I may give You all the praise. I trust in You. I trust in You, all Your promises. You never leave me nor forsake. Take me always by Your hands. Lord, I put my trust in You. I trust in You always, God. I trust in You always. I trust in You always. I trust in You always, Lord. Sabihin mo sa Kanya, Lord, I trust in You. I trust in You always. I trust in You always. I trust in You always, Lord. I trust in You, Lord. Trust in You all of my days. I trust in You all of my ways. Help me live to know You that I may give You all the praise. I trust in You, all Your promises. You never leave me nor forsake. Take me always by Your hand
of God to guide us every day. We need the hands of the Lord to help us live. Wala tayong magagawa kung wala ang Diyos sa buhay natin. Patuloy ka magtiwala sa Kanya. Huwag na huwag kang mananangan sa sarili mong karunungan. Kailangan mo ang Diyos. Habang kinakayukot nakapikit sa oras na ito, sabi mo sa Kanya na nagtitiwala ka. Sabi mo sa Kanya na tinitiwala mo ang buhay mo. Kaya ka magpapagamit sa Kanya. Sabihin mo sa Kanya na nagtitiwala ka, maliligtas ang pamilya mo, kaibigan mo, kamag-anak mo, pati mga kapitbahay mo. Pagkaroon ka ng habag, malapit na dumating ang Panginoon, hindi pa sila ligtas. Share the words of God. Share the words of God. Mabuhay kang punong-puno ng pagtitiwala sa Diyos. Tapos mamuli ang iyong kamay at sabi mo, Lord, gamitin mo po ako para sa iyong kapurihan. Gamitin mo po ako para sa kaligtasan ng aking kapwa. Patawad po, Panginoon, sa lahat kong kasalanan. Linisin niyo ang puso ko ng iyong banal na dugo. Lord Jesus, gamitin niyo po ako. Maghari ka sa puso ko bilang tagapagligtas at Panginoon ng aking buhay. Salamat po. Use me for your glory. Gamitin yung kamay ko at aking bibig na magpagaling ng mga may sakit, magpalayas ng masamang espiritu, at maging pagpapala sa maraming tao. Thank you, Lord. Panatiliin niyo, Panginoon, na ang pangalan ko ay nakasulat sa aklat ng buhay sa langit. Thank you, God. In Jesus' name. Manatili ka na kayo, nakapit ako na ng mananalangin. I-bless niyo po, God, ang lahat ng mga anak mong handang sumunod sa iyo. Lord, huwag niyo silang bibiguin. Lord, hayan mong maranasan nila ang kagalakan sa paglilingkod. At God, mawala ang anumang kasalanan sa puso at isipan. Handang sundin ang kalooban ninyo. Hanggang sa pangalawang pagbalik ninyo, sama-sama kami na makakasama sa rapture of the church. Thank you, Lord. Walang maiiwan na JA1 family members sa rapture of the church. In Jesus' name. And God, habang inintay namin yung pangako nyo, gamitin nyo po kami sa ikaliligtas na maraming tao. To God be the glory. In Jesus' name, lahat ay magsabi ng Amen. Pagpalain ang buhay nyo, maging masagan ang buhay nyo na naglilingkod kay Lord. At the same time, kagalingan ay maranasan mo. Taas mo lang ang kamay. Ang kamay na yan, ipapatong mo sa mga may sakit. Ang mga may sakit ay gagaling. Maging sa sarili mo, ipapatong mo. Tumingin kayo sa akin dito. Yung kamay na yan. Kung saan ngayon, yung nararamdaman mong disturb ka, mayroon kang nararamdamang sakit. Come on, ipatong mo yung kamay mo ngayon sa parte na yon. Hindi ko alam kung nasaan yan. Yun, nakapatong iba sa puso, sa leeg. Mananatili, come on. Huwag mong tatanggalin muna. Huwag mong haplasin. Steady lang. Naramdaman mo, may init na naramdaman mo mula sa kamay mo. That is the power of the Lord. I speak now. Tanggapin mo ang kagalingan sa part na yan ng katawan mo. You are blessed now. In Jesus' name. Amen.
Oh! Tingnan mo ngayon ang sarili mo. You are healed. You are healed. Grabe si Lord. All right. Tandaan nyo lagi ha, papatungan ng kamay. Maski na may damit ka, basta pinatungan mo yan ng kamay mo, may sisinip dyan na init mula sa kamay mo, healing power yan. That's why you are healed now. Amen. All right.